Nakakagulat ang aking balita ngayon dahil sa dami ng aking sisiw at sisiw na manok at saka sisiw na pato. Ito dati yung napakaraming first na bats. Tinamaan nga ng virus. Kanya halong tutuwa ka kasi wala ka nang papakainin na buwan-buwan, pero nakakalungkot naman kasi ito na lang ang naiwan. Si Brahma, ewan ko kung hanggang ngayon buhay pa, pero ito yung binigay sa akin na mga sisiw. Yung dating ang dami-dami, kakaunti na lang. Kaya salamat na rin sa Panginoon at iniwan pa ako ng konti kaysa totally na wash out. Walang dapat sisihin dahil nga kumbaga sa COVID, sisihin mo in China, kalat ng virus. Kaya sabi nila, laban lang. Talagang matindi ang Pinoy paglabanan. Kasi kung ikumpira mo sa mga kano, andyan na yung depression. Oh my God! Oh my God! Nakakamiss na itong aking mga alaga at ang aming maliit na solar residential, ang ginawa kong mini farm, mga manoks, pato, at saka pato. 2025 January at eto, katapusan na ng January, malapit nang mag-Pebrero at tag-init na naman. Kanya sabi ko, paghanda na natin dahil aabot na naman ng 50 degrees Celsius or 118 degrees Fahrenheit. Mainit. Parang nasa Las Vegas. Mainit ang Las Vegas pag summer. Kumbaga pugon, ganun kainit. Kaya yung ating mga pato, tahimik wala ang mga pato. Kaya plano ko rin mag-alaga dito sa Amerika na naman. Walang kadala-dala. Pero sarap kasi pagka lumalaki sila, may anak na, tapos malaki na yung anak, kakatayo mo yung nanay, priceless. Pag may time, magbibigay ako ng instruction sa kanila na ayusin ang brooding ng pato. Meron pang 2 Rhode Island Red. Upgraded. Kalat-kalat sila. Magastos ang mag-alaga ng hayop. Tapos nga, sabi ko nga, pagka nagbenta ka, babarating ka lang. Pwede bang ano na lang? 100 na lang ang 1 kilo ng manok. Sige na nga, makabenta lang. Kaya sabi ko dito sa mga katiwala ko na magtanim ng gulay. Kasi meron akong space na iniwan talaga para sa emergency na gulay. Kaya ng talong, ampalaya, kamatis, sili. At hindi naman na 100% na organic yan kasi nga sabi ko there's no such thing na organic. Kung walang abono yan, hindi kaya tustusan ang nutrient ng lupa.
ang pangailangan ng isang gulay o kaya halaman. Ibang-iba naman kasi pagka may fertilizer ang isang halaman o gulay, dahil siyempre blooming siya, gaya din ng tao pagka nadidiligan, may fertilizer, blooming din, parang gano'n ba. Pero kung kagaya nitong lupa, dry na dry, tigang na tigang, talagang pangit. Ito na po ang aking native. At sabi ko nga, bakit wala kayong nilagay na tandang? Nagkakakak sila. Ibig sabihin ng nagkakakak, yung bang may hitlog. Siyempre, pagka ang manok nagkakakak, mangitlog at walang tandang, hindi mapifertilize ang itlog. Gaya din ng tao, kahit na kwan ba, yun. Ay nako. Mahirap na masarap ang mag-alaga. Biro mo, manok, ang sarap ng manok. Nung malilit kami, ang dami naming manok pero hindi naman kami nakakain. Pinapalsiitan ng aming kapitbahay. Kaya ngayon alam ko na may masarap pala manok. Pag dito sa Amerika hindi na masarap, paulit-ulit, nakaka-high blood. Kaya yung parte daw ng manok ay magkakaiba ang lasa. Pero para sa akin, yung leeg at saka pakpak ang masarap. Kaya yung atay balon-balunan. Shout out sa'yo, tita-tita. At saka si Jason dahil pinapangalagaan nila yung aking mga gulay. Pati na rin si Manong Patti. Kanyang oras. Cellphone. At hindi nagsasawang suportahan ako. Kaya thank you ulit sa inyo mga kasama dyan sa Pinas. Na I'll see you soon pag may time.